at sa masusugid mong tagapakinig. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong karanasan sa probinsya ng Antique. Nung ako'y binata pa lamang. Taong 2002 nang mangyari ang karanasan kong ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lucas. Isa akong security guard. Nadestino ako noon sa liblib na baryo ng Antique, kung saan sinasabi nilang marami raw umanong aswang. Hindi ako naniniwala para sa akin noon. Ay panakot lamang iyon sa mga bata. May kasama akong nadestino rin doon. Ang ngalan nito ay Michelle. Opo, tama ang inyong narinig. Michelle ho ang pangalan niya. At isa siyang babae. Hindi naman lingid sa nakakarami na maraming babae ang nagtatrabaho bilang security guard. Ang binabantayan namin ay warehouse. Binilinan kami ng may-ari na huwag papasukin ang loob ng warehouse kahit ano pang marinig namin. Dahil kung hindi, ay tiyak na malilintikan kaming dalawa. Nung ando na kami, nakakatakot naman dito. Masyadong liblib. Bakit ba dito tayo dinala? Sana ibinenta na lang itong warehouse nila nang sa ganun mapakinabangan pa. Para ka namang hindi nasanay. Palagi naman tayong nadidestino sa lugar na nakakatakot, kagaya nito. Pero wala namang mangyayari, di ba? Kaya wala kang dapat na ipangamba. Pero iba ang pagkaramdam ko dito. Pagkaramdam ko may nakamasid lang sa atin sa paligid. Hindi mo ba napapansin? Kakaiba rin ang ihip ng hangin. Ay nako, pagkaramdam mo lang yan. Palagi namang iyan ang sinasabi mo sa tuwing nadidestino tayo sa iba't ibang lugar. Magkape na lang tayo para mawala yung nararamdaman mo. Tapos, timplahan mo na rin yung nakikinig. Sige, ako na lang ang magtitimpla ng kape. Kaya kung maiwan dito sa labas. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Basta hindi ako kawawa ha. Loko ka talaga. Nagtimpla na ito ng kape at naiwan ako sa labas. Habang wala ito, ay nagmamasid-masid ako sa paligid. Dahil yon ang aming trabaho. Ang bantayang mabuti ang warehouse upang walang magnanakaw ang makapasok. Binuksan ko ang flashlight at inilawan ang lahat ng madidilim na parte. Habang ginagawa ko iyon, ay may naaninagan ako sa may bintana. Para itong rebolto ng tao, kaya muli kong itinapat doon ang flashlight. Ngunit wala na iyon. Iniisip ko na namamalikmata lamang ako, dala marahil ng pagod. Oh, anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo ah. Nakakagulat ka naman. Wala lang to. Nadala lang siguro ako ng antok. Kaya kung ano-ano na ang mga nakikita ko. Parang sa ating dalawa mas ikaw ang natatakot ha. Lucas ha, ikaw ang lalaki. Dapat ikaw ang matapang sa ating dalawa. Sige na. Nasaan na yung kape natin? Nasa mesa, sandali lamang kukunin ko. O kaya doon na lang tayo sa loob. Masyadong malamig dito sa labas eh. Sige. Pumasok na nga kami sa loob habang kinakausap ako ni Michelle. Ay hindi ko ito pinapakinggan ng mabuti. Dahil hindi maalis-alis sa isip ko ang nangyari kanina. Batid ko talagang hindi lang iyon malikmata. Dahil sa tanang buhay ko, ay noon lang nangyari sa akin ang mamamalikmata ako ng ganon. Uy, kanina pa kita kinakausap. Hindi ka naman nakikinig eh. Para naman akong tanga rito na nagsasalitang mag-isa. Ano ba yun? Tignan mo to oh. Ano bang problema mo? Teka, bakit parang namumutla ka? Ano nga nakakita ka nga? Hindi ko alam. Ay, hayaan mo na. Wala lang to. Siguro pagod lang talaga ako. Natatakot na ako oh.
Baka mamaya niyan makapag-resign ako nang wala sa oras dito. Bakit mo naman gagawin yon? Wala lang to. Namalikmata lang siguro ako. Anong oras na ba? Alauna na ng madaling araw. Sana maagang dumating ang kapalit natin nang sa ganun ay makatulog na tayo. Sana nga magdilang anghel ka. Bakit ba kasi ang hilig ng boss natin na panggabi ang duty natin? Papaano? Kasi mga duwag yung pang umaga. Kung nakagraduate lang sana ako, hindi sana ganito ang trabaho ko. Alam mo, hindi naman mahalaga kung makapagtapos ka sa pag-aaral. Ang mas mahalaga pa rin, iyong sipag at tiyaga. Huwag mong dinadawan ang sarili mo dahil hindi ka lang nakagraduate. Sa bagay, pero alam mo kanina may napansin ako sa likuran. Parang may mga alagang aso ang boss natin. May naririnig kasi ako. Ha? Sigurado ka ba? Oo. Hindi naman ako bulag no para hindi ko makita. Aso talaga yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Bakit hindi natin narinig ang kahol? Ang aso kumakahol pa rin yan, kahit sa gabi. Alam mo namang nakakakita sila nang hindi natin nakikita eh. Baka amang yung aso, kaya ayaw tumahol. Halos isang linggo na kaya tayong naka-duty dito no? May ganun ba? Amang na aso? Akala ko tao lang ang meron. Pati pala sa aso meron. Baka lang naman. Pero sa tingin ko lang, parang amang talaga sila. Dahil ni minsan ay hindi man lang natin narinig ang kanilang pagkahol. Habang nagkukwentuhan kami sa labas, bigla na lamang kaming nakarinig ng kalabog. Mabilis kaming napatayo at hinanap ang ingay na narinig namin. Mabilis kong binuksan ng flashlight at pinailawan ang lahat ng madidilim na parte. Ngunit ang tunog pala ay nanggagaling mismo sa loob. Ano? Papasukin ba natin? Kaso baka malintikan tayo pag nagkataon. Restricted area na yan oh. Hindi ko alam pero malilintikan tayo pag nagkataon. Hayaan na lang natin. Kung totoo nga may aso dyan sa loob, siguro sila lang ang lumilika ng ingay na yon. Pero paano kung hindi? Anong oras na ba? Baka abutan tayo ng kapalit natin. May 2:00 na ba? Hayaan na lang natin. Kahit na gusto naming tignan ay nagdesisyon kaming wag nang tangkain pa. Hanggang sumapit na nga ang umaga. Pagkarating ng aming mga kasama, ay kaagad naming sinabi ang tungkol sa mga alagang aso ng aming amo. Maging ang mga ito ay nagtataka sa aming mga tinuran. At napag-alaman naming halos 3 taon na silang nagbabantay roon. Ngunit ni minsan ay wala silang namataang aso sa loob. Sigurado ba kayo? Katagal na naming nagbabantay dito ni minsan ay wala kaming namataang aso sa loob. Pero hindi kami nagkakamali. Aso nga ang nakikita ko. Imposible. May maligaw na aso sa loob. Ang tagal ng panahon na hindi binubuksan ang warehouse. Maging ang may-ari mismo ay hindi rin namin namataang pumaparito. Tsaka kung may alaga mang aso dyan sa loob, ay dapat ibinibilin sa amin na pakainin. At isa pa, wala kaming naririnig na pagkahula. Kung ganon, ano yung nakita dyan ni Michelle sa loob? Hayaan nyo na lang. Hindi kayo nalalayo sa dating mga guard na nagbabantay sa gabi dito. Ang sabi-sabi pa, 1 buwan lamang daw tumatagal at agad ding umaalis. At may mga nagsasabi din daw na baka hindi sila umalis ng tuluyan. Baka raw may nangyari sa kanila. O di kaya ay kinukuha sila ng hamong. Ho? Ano po bang hamong? Ano yun? Ang hamong ay isang uri ng aswang na kayang magbalat kayo bilang hayop. Malalakas at mababangi sila. Ang anyo nila ay mabalasik at saka bilamang sila lumalabas. Batid namin na yun ang kumukuha na sa mga guard na nadidistino dito at biglang naglalaho. Totoo ba ang mga aswang?
Pasensya na po pero mahirap ang paniwalaan ang tungkol dyan, kuya. Alam kong mahirap paniwalaan pero yun ang totoo. Sige na, umuwi na kayo para makatulog na kayo. Ang babata pa ninyo. Sige ho, salamat. Hindi namin alam kung paniniwalaan namin ang tungkol sa sinasabi nitong hamong na aswang. Nang makauwi na kami sa tinutuluyan naming apartment, ay agad akong nagtungo sa aking silid. Magkasama lang kami sa iisang bubong ni Michelle, pero magkaiba kami ng tinutulugang silid. Kumain lamang kami ng sabay at pagkatapos ay kanya-kanya na sa aming tulugan. Pagising namin ay hapon na. Ay, oras na naman ng trabaho. Parang ayaw kong pumasok ngayon. Tinatamad ka na naman. Hindi naman sa ganun. Medyo hindi magandang pagkaramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Huwag ka na lang kayang pumasok ngayon. Eh paano ka? Wala kang kasama doon. Papasok ako no. Nakakaawa ka naman kung ikaw lang mag-isa. Talaga. Nakakaawa ba o may pagtingin ka na sa akin? Di mo na lang kasi aminin eh. Loko. Tara na nga, baka inihantay na tayo ni Mang Kanor. Kita ko ang pamumula ng pisngi nito. Umakto itong naiinis sa akin, kaya nagpaitiunan na lamang ito sa paglalakad. Pagkarating namin doon, ay naabutan na nga namin sila Mang Kanor na abala sa pagkukwentuhan. Magandang hapon po, Kuya Kanor. Pasensya na't nahuli kami ng dating. Ayos lang, iho. Maaari na ba kaming umuwi? Medyo malapit nang lumubog ang araw. Sige po, wala pong problema. Mag-iingat po kayo sa daan. Kayo rin, iho. Basta't iho kung ano man ang marinig at makita ninyo sa loob ng warehouse, ay huwag nyo na lamang pansinin. Huwag na rin kayong lalabas lalo na't malapit ng maggabi. Ano ho? Hindi ko maintindihan. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Wala yon, iho. Basta mag-iingat ka lamang. Kayong dalawa, mas maiging wag na lamang kayong lumabas dito. Sige na, mauna na kami. Tugo ni Mang Bong. Gulong-gulo ako sa mga sinabi ni Mang Bong. Parang may tinatago sila ni Mang Kanor. Tila may ipinapahiwatig ang mga itinura nito sa amin. Nang umalis na ang mga ito, ay tumambay kami sa upuan. Nasa isang kubo kasi kami naka-standby kapag gabi. Ano kayang ibig sabihin ni Mang Bong? Hindi ko rin alam, pero sa tingin ko, mas mabuti na lamang na sundin natin sila. Dahil mas matagal sila rito kaysa sa atin. Mas sila ang nakakaalam. Parang ayaw ko na talaga dito. Tiis-tiis lang. Mahirap bitawan ang trabahong ito. Malaki ang ipapasahod sa atin dito ni Mr. Toribio. Sa bagay, pero sana naman walang ibig sabihin ang sinabi nila, no? Tanging-tango na lamang ang aking itinugan. Na mga sandaling sumapit na ang gabi, ay siya namang paglitaw ng bilog na buwan. At kasabay nun, ay biglang nawala ang kuryente. Shit, nakakatakot talaga. Bakit ngayon pa nawala ng power? Wala tayong magagawa. May baterya pa bang flashlight mo? Sa kasamahang palad, mahina na. Sana nga magka-power agad dahil hindi kakayanin ng flashlight kapag tumagal pa. Mas mabuting magunang buksan. Maliwanag naman ang buwan, kaya makikita pa rin natin ang paligid. Maghanap na tayo ng kandila o kaya ay gasera. Sige, dito ako at ikaw sa kusina. Sige. Habang naghahanap kami, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng mga alulong na hindi namin alam kung saan nagmula. Dahil dito ay nakaramdam ako ng kaba. Kaya naman nagmadali akong maghanap ng kandila. Mabuti na lamang ay nakakita ako, kaya mabilis kong tinawag si Michelle. Michelle, saan ka? Nakahanap na ako. Ayan na, mabuti at nakahanap ka. Oo, nakita ko sa loob ng cabinet. Matanong ko lang,
May narinig ka bang alulong ng mga aso? Oo, kaso saan kaya nanggaling iyon? Mas mabuti pang isara nating maigi ang pinto at bintana. Sige, ano kayang oras magkakapower, no? Isinarado namin ang pinto at bintana at pagkatapos ay nagtimpla naman ng kape si Michelle. Habang ako ay nandun lang nakaupo at nakatanaw sa bintana. At habang lumalalim ang gabi, ay bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na kaluskos na nagmumula sa labas. Mabilis akong tumayo at binuksan ang flashlight. Inilawan ko naman ang kaluskos at isang hayop ang nakita ko. Para itong aso, ngunit hindi ko batid kung aso ba talaga. Dahil nakatayo ito. Kaya naman unti-unti akong lumapit sa bintana at doon ko lang napagtanto na hindi pala isang aso, kundi kakaibang nilalang na anyong tao. Kaya naman wala ako sa sariling napalayo sa bintana. Michelle, halika. Bakit? Tignan mo. Ang alin ba? Tignan mo sa bintana. Pagkatingin niya. Oh my God! Anong nilalang iyan? Sa palagay ko, yan ang hamong na sinasabi nila Mangbong. Hawakan mong mabuti ang baril. Oo. Labis na sindak ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyan. Nanginginig at nanlalamig ako. Pero kailangan kong protektahan ang kasama ko. Ganoon din kasi si Michelle. At ilang sandali pa, ay kita na namin kung papaanong unti-unting lumalapit ito sa kubo kung saan kami naroon. Lucas, pupunta siya rito. Ano ang gagawin natin? Maghunos dili ka. Delikado tayo. Kaya kailangan nating makaisip ng paraan para makaalis tayo dito. Lucas, tignan mo ang banda doon. Saan? Yun oh, marami sila. Oo. Ayaw ko na, Lord. Tulungan mo po kami. Napapalunok ako ng laway nang makita ko ang ilan pang kauring ng nilalang na unti-unting naglalakad patungo sa amin. Kaya mabilis kong kinasa ang dala-dala kong baril at itinutok iyon sa nilalang na nooy malapit na sa pintuan. Hindi na ako nagdadalawang isip pa na paputukan ito. Ngunit ang nakakagulat ay hindi man lang ito tinatabla ng bala. Nagkatinginan naman kami ni Michelle. Hindi siya tinatablan. Anong gagawin natin? Mamamatay na ba tayo? Hindi. Hindi tayo mamamatay. Dito ka lang sa likod ko. Natatakot na ako. Sinisira na nila ang pinto. Halika, dumaan tayo sa likod. Pero baka marami sila doon. Hindi natin alam kung mayroon din sa likuran na naghihintay lang. Wala na tayong pagbibilian. Kung manatili tayo rito, mamamatay din tayo sa oras na pasukin tayo ng mga yan. Sige. Hinawakan kong mabuti si Michelle sa kanyang kamay at dinala ko ito sa kusina. May daan para makalabas kami. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at tinignan kabilaan kung may mga nilalang baroon. Nang mapagtanto kung wala, ay doon na kami dumaan. Maingat at dahan-dahan kami kahit walang ilaw ay kabisado naman namin. Ngunit nang makalabas kami mula sa gate, ay laging gulat namin ang makitang nakasunod na pala sa amin ang mga nilalang. Kaya naman kumaripas na kami ng takbo. Hindi kami tumigil hanggat may lupa. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Magpahinga naman tayo. Hindi tayo maaaring huminto. Aabutan nila tayo. Pakiusap, kayanin mo. Malayo-layo pa ang kabahayan dito. Hindi ko na talaga kaya. Halika, ipapasan kita. Mabuti pa iwanan mo na lang ako. Pasensya na kung hindi ko na talaga kaya. Mamamatay na ako. Kunti na lang, please kayanin mo. Batid kong hindi na niya kaya. Natapilok ito hanggang sa bumagsak sa lupa. Pilit ko itong inalalayan ngunit ang hindi namin alam ay huli na ang lahat. Dahil naroon na sa aming likuran ang mga nilalang. Pinaputukan ko ito ng baril. Ngunit hindi man lang ito natinag. Ang isa naman ay hindi ko alintana na nasa likuran ko na pala.
Isang matalim na kuko ang kumalmot sa aking likuran hanggang sa unti-unting mapaigik ako sa sakit. Si Michelle naman ay napasigaw dahil hawak-hawak na ito ng isa sa mga nilalang na humahabol sa amin. Lucas! Bitawan niyo siya! Ako na lang! Sinakal naman ako ng nilalang hanggang sa umangat ako sa ere. Nagpupumilit akong nagpupumiglas, ngunit hindi ko magawa. Masyado itong malakas hanggang sa maramdaman ko na lang na unti-unti akong nawawala ng ulirat. Ang tanging huli ko lang na naririnig ay ang pamilyar na boses ni Mang Bong. Pagkagising ko ay nasa bisig na ako ni Michelle na nooy halata sa mukha nito ang pag-aalala. Lucas, sa wakas, salamat sa Diyos, buhay ka. Ano nang nangyari? Nasaan ang mga halimaw? Huwag mo nang intindihin pa iyon. Wala na sila. Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Tama ang iyong narinig, Lucas. Wala na sila. Mabuti na lamang ay nakarating sila sa oras bago nila tayo lapain. Sila ang tumapos sa mga nilalang na hamong. Ang warehouse ay sinunog na rin nila. Maraming salamat ho, Mang Bong. Walang anuman, iho. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo ang sisisihin sa pagkasunog ng warehouse. Nakaisip na kami ng paraan. Isang linggo ang makalipas nang mangyari ang nakakahindik na karanasang iyon, ay umayos na ang aking kalagayan. Napag-alaman naming manunugis pala si Mang Bong at Mang Kanor, at sila pala ay magkapatid. Naroroon daw sila upang ubusin ang mga nagtatagong hamong. Napag-alaman din naming alaga raw iyon ng may-ari. At makalipas ang isang buwan, ay nagtapad na rin ako ng aking pag-ibig kay Michelle. At agad naman akong sinagot nito. Salamat po sa lahat ng tagapakinig. Sa ngayon po ay may 5 na kaming anak at 3 apo na. Salamat po sa lahat ng tagapakinig ng hanggang dito na lang po. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.